kampanya niyo ngayon, Senator, naaapektuhan ba kayo nitong away ngayon ng unit team? Siyempre, administration yun at usually, pag midterm elections, napakalakas ng administration bets. Nararamdaman niyo ngayon, you've been going around the country, nararamdaman niyo ba na may impact sa inyo? Dahil dati, of course, sikat na sikat kayo noon, ngayon may pagbabago ba kayong nararamdaman? Malaki ang pagbabago, no, in the sense na yung ibang mayor, ibang gobernador ay mag-hesitate na i-host ka sa kanilang area dahil baka mabudget sila sa administration. Meron magsabi sa'yo na gobernador or mayor na, "Sir, pwede ba huwag ka na lang muna pumunta dito sa amin dahil baka mabudget ako, baka masuspend pa ako, sir." Basta ako lang, sir, rest assured na yung puso namin nasa iyo, sir. We will just work silently, in silence. Tutulungan ka namin dito, pero please, huwag ka na pumunta dito sa pista namin dahil pagbabalita na andito ka, makita ka, mabudget kami sa Malacanang, baka masuspend kami, sir. Ang dami ng nasuspend ng mga gobernador, mga mayor dyan. Kaya, sige lang, sir, basta sa puso namin, sir, andito ka, tulungan ka namin. Anong binabanggit nila mga issue na concern, yung mga ganyan sa inyo? Drugs ba mataas pa rin na concern sa kanila? Yan ang pinakamataas. Sabi, sir, andyan na naman, sir, dapat kailangan ka namin, sir, bumalik ka. Sana, sir, kung pwede si President Duterte, ibalik natin paging presidente. Dahil andito na naman yung droga, sir, wala na naman, kawawa na naman kami, mga bata, kawawa na naman. So yan, isang issue yan na palagi ko narinig sa ground. Yung ordinaryong masa, ramdam nila yung panggigipit ng gobyerno sa grupo ng mga Duterte. Ang kanila sinasabi lang, sir, laban lang kayo, huwag kayo mag-surrender, andito lang kami, tahimik lang kami, pero sumusuporta po kami sa inyo. Kawawa naman kami kung mawalan kami ng mga leader na kagaya ninyo, sir. Sana huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Senator, layo na nang naabot nyo sa buhay nyo, no? Any regrets? Wala talaga akong regret. Lahat ay pasasalamat. Pasasalamat kay President Duterte na binigyan ko yung tsansa na maging CPNP. Kasi kung hindi ako nag-CPNP, hindi ako makilala ng taong bayan at hindi rin ako eventually maging senador. So, palagi ko sasabi yan, kung walang digong, walang bato. Kaya ganoon na lang po yung aking pagtatanaw ng utang na loob sa kanya at sa kanyang anak na si Inday Sara. You can call me with whatever words you want to call me, but still, para sa akin kasi, binabalyo ko yung napakabigat po sa isang ordinaryong Pilipino, yung balyo, binabalyo natin yung loyalty, utang na loob. Bahala na kung matalo man ako dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte, hindi man ako ma-reelect, so be it. Basta sa akin lang is napakatotoong tao ako kasi napaka-importante po yung sa akin yung mga value na yan. Hindi ko yan pwedeng lulukin para lang sa aking ambisyon na magiging politiko para manalo lang. Hindi ko po yan pwedeng ibaliwala